Yeah. Magandang araw sa inyong lahat. Tila maraming tao dito ngayon. Dahil may mga taong di nakakuha ng upuan. Alam kong hindi komportable, ngunit ganito na lang ang isipin nyo dahil maganda ang takbo ng negosyo. Sa totoo lang, sa kumpanya ng network marketing, tayo, ang Atomy ay kamakailan lang kinilala. Bilang halimbawa kung ano dapat ang negosyong multi-level marketing. Nagawa nating hindi lang mabilis lumago, pero katulad ng nakita nyo kanina, maraming mga tao ang naging matagumpay. Lahat ng mga taong nasa entablado ngayon ay kumikita ng 1 milyon kada buwan. At may mga ibang kumikita ng 1.5 milyon hanggang 2.5 milyon kada buwan. Karamihan sa mga naging matatagumpay, ang nagsabing naabot nila ito sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Kung kaya baka may natatanging dahilan kung bakit sila kumikita ng malaki sa maikling panahon. Ngunit hindi posible ito dahil sa sinabi nilang tayo ay magandang kumpanya. Meron tayong mga datos at istatistika upang ipakita kung bakit maganda ang takbo ng kumpanya. Kaya anong klase ng tao ang dapat gumawa ng negosyong ito? Kahit na hindi ka kontraktor o kumikita ng pera sa pamamagitan ng Atomy, kailangan mong tanungin ang iyong sarili, bibili pa rin ba ako at gagamit ng produkto ng Atomy dahil mataas ang kalidad at mababa ang presyo? Ang mga nag-iisip lang ng ganito ang nababagay sa kondisyon para maging kontraktor ng Atomy. Sa totoo lang, kayo ay mga dalubhasa sa pagtukoy kung gagamitin niyo ang produkto o hindi. Kahit hindi ka dalubhasa sa paggawa ng produkto, magagawa mong pagpasyahan kung ang produkto ay kailangan mong bilhin o hindi. Nangangahulugang ikaw ay dalubhasa. Sa Atomy, meron tayong produktong cosmetics katulad nito. Ang mga produktong ito ay mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Nagdadala din tayo ng ibang produkto katulad ng sipilyo at toothpaste. Ngayon, bilang mga mamimili, kayo ay mga dalubhasa. Ibig sabihin, kailangan niyong magtiwala sa inyong pagpapasya. Natutukoy niyo ba kung kailangan niyo ang isang produkto o hindi? Kaya, kaya niyong pagpasyahan yan na pagdedesisyonan niyo kung ang isang bagay ay mahal o hindi. Oo, dahil pumupunta kayo sa mga discount store o nanonood sa TV home shopping upang bumili ng produkto, kaya natutukoy mo kung ito ay mahal o hindi. Maririnig niyo rin ang paliwanag sa kalidad ng produkto. Ngunit mahirap maintindihan ang kalidad kung nasa salita lamang, hindi ba? Kahit na maganda kung subukan ito, dapat makinig muna sa paliwanag. At gamitin ang produkto kung gusto mo ang iyong narinig. Kung ikaw ay isa sa mga taong gusto ang produkto, pagkatapos bilhin at gamitin ang mga ito at iisipin, gusto ko, ipagpapatuloy ang paggamit ng mga produkto at ibabahagi sa iba ang tungkol dito kahit na hindi mo ginagawa ang negosyo, dahil mas maganda ang kalidad at presyo kaysa sa dati mong ginagamit, taglay mo ang mga kailangan ng isang taong handang maging kontraktor sa negosyong ito. Ngayon, kung isa ka sa mga nag-iisip na ang kalidad ay hindi ganun kaganda at ang presyo ay masyadong mataas ngunit gusto mo pa rin gawin ang negosyo dahil sa kagustuhan mong kumita ng pera, ibig sabihin hindi mo taglay ang mga kondisyon para gawin ang negosyong ito. Huwag mong gawin ang negosyong ito dahil kung ganyan ang paraan mo sa negosyo, hindi ka magtatagumpay dahil sa tinatawag na moralidad. Nagiging mas mahirap ibenta ang produkto na hindi mo ginagamit. Sa totoo lang kung kahanap ka ng produkto na mababa ang presyo at maganda ang kalidad, hindi mahirap o nakakabahalang magbenta. Kung pumunta ka sa kainan upang kumain ng masarap, malinis at mura, marahil sasabihin mo sa iba na pumunta at subukan ang mga pagkain, tama? Kung tutusin, para kang nagbibenta
at empleyado ng kainan kapag ginawa mo iyan. Kahit na hindi ka babayaran upang gawin iyon, ginagawa mo ang pagpapakilala para sa kanila. Ginagawa ng tao ito dahil masaya ang magbahagi sa iba. At masarap ang pakikiramdam na sabihin sa iba ang isang magandang bagay. Katulad din pag ikaw ay nasasabik na sabihin sa ibang manood ng sine dahil ito ay kawili-wili. Hindi ka binabayaran ng sinehan pero ginagawa mo pa rin ito, hindi ba? Kaya kung importante ang isang bagay, ibig sabihin maganda ang kalidad at mura. Nararamdaman mo ang iyong kahalagahan ng pagbabahagi ng mahalagang impormasyon. Ang cosmetics ng Atomy ay ginagawa ng Korea Kolmar. Ang kumpanya may tinatayang 100 taong tradisyon at ito ay global at multinasyonal na kumpanya. Ang kumpanya ay nagsimula sa US, halos 100 taon nang nakakaraan. Datapwat ang Kolmar ay nagsimula sa US, nagkalat na ito sa buong mundo. Kolmar ang gumagawa ng mga produkto sa mga pabrika na matatagpuan sa mga bansang US, Canada, Mexico, Japan, Korea, China, Hungary, at Australia. Hindi lang ginagawa ng Kolmar ang mga produktong ito. Meron din itong mga natatanging teknolohiya na pinag-aralan at binuo ng Korea Atomic Energy Research Institute. Marahil kayo ay nagtataka sa klase ng teknolohiya na binuo ng KAIRI, kaya ipapaliwanag ko ito. Ngayon, ang cosmetics ay ginawa sa pamamagitan ng pagkahalo ng tubig at langis. Pinaghalo ang tubig at langis dahil ang lumikha sa atin ay gumawa ng otomatikong kagamitan upang mabigyan tayo ng natural na pampaganda. Lumalabas ang tubig sa ating balat sa pamamagitan ng pawis, tama? Paano naman ang langis? Meron tayong tinatawag na sebo. Kaya pag hindi nababasa ang ating balat ng dalawang sangkap na ito, madaling mabitak ang mga ito katulad ng isang disyerto. Kung gayon, kailangan yung tustusan ang langis at tubig. Ngunit hindi nyo masasabing maganda ang isang cosmetics sa pamamagitan lamang ng pagkahalo ng tubig at langis. Upang maganda ang produkto, kailangang dagdagan ng mga pampaganang mga sangkap. Ang ibang klase ng mga pampaganang mga sangkap ay ang pantanggal ng pulubot, pampaputi, at pambasa. Ito ay ilang halimbawa lang ng mga pampaganang mga sangkap at ang dami ng mga sangkap na ito ay nasa mga produkto at tumutukoy kung ang cosmetics ay maganda o hindi. Kung gayon, saan galing ang mga pampaganang sangkap na ito? Ito ay kinatas mula sa mga tanim. Ang mga cosmetics ay may likas na sangkap mula sa mga hayop, mineral o ginawang mga kimikal na itinuturing na natural ang produkto. Ang mga ginagamit lang ng mga katas ng tanim ang may tuturing na natural na produkto. Sa pagkakatas ng mga tanim, may dalawang paraan. Ang unang paraan ay tinatawag na pamaraang pangkatas ng alkohol, kung saan ginagamit ang alkohol upang tunawin ang masebong tanim. Ang isa na kinilalang paraan ay tinatawag na hydrothermal na pangkatas, kung saan ang mga sangkap ay kinakatas mula sa mga tanim sa pamamagitan ng pagpapakulo sa mga ito sa tubig. Bagamat ito ay lumang paraan ng pagkatas, dahil ang katas ay madilim ang kulay, dahil kung pinapakuluan mo ang tanim na apektuhan ng asin ang katas, dahil sa mga ions na ito, kinakalawang ang mga katas. At maitim at parang kinalawang na kayumanggi ang kulay. Dahil maitim ang kulay ng katas, kung susubukan mong dagdagan ng iba pang sangkap sa pinaghalong tubig at langis, ang resulta ng cosmetics ay maitim din kapag gamitin ng mga tao sa kanilang mukha. Ngunit, noong ginamitan ng Korea Atomic Energy Institute ng gamma rays ang katas na pwede nating isiping ibinilad sa malakas na sinag ng araw, naging malinaw ang sangkap. Sa isang balita, nabanggit na naging 100 beses na mas maganda sa pamamagitan ng paglalagay ng 500 beses at ang teknolohiyang ito ang dahilan kung bakit maganda at kapag naging malinaw na ang katas, nagawa nilang mas marami ang idagdag sa pinakasangkap nito. Katulad ng nakikita nyo sa diagram, lumabas na hindi malinaw ang katas katulad nito. Kapag ginamitan na ito ng gamma rays, nagiging malinaw katulad ng larawang ito.
Kaya marami nito ang idinadagdag sa produkto. Kung kaya ang dami ng pampaganang sangkap katulad ng pampabasang elemento, pantanggal ng kulubot at pampaputing sangkap sa cosmetic na produkto ng Atomy ay mas marami kaysa sa karaniwang mamahaling cosmetic na produkto. Halimbawa, ang Atomy Essence ay nanalo ng Chang Yong-sil Award. Isang gantimpalang hindi basta binibigay sa mababang presyo na produkto. Nanalo ang Essence sa pamamagitan ng pagkikipagpaligsahan sa ibang mamahaling tatak. At nalampasan niya ang mga ito dahil sa namumukod-tanging teknolohiya. Sa madaling salita, maaring sabihing ang produktong ito ay kampyon na produktong cosmetics ng Atomy at posible ring sa mundo ng cosmetics. Kahit na mataas ang klase ng produktong ito, ang presyo nito ay napakababa. Para sa isang magandang produkto, magkano sa tingin nyo ang dapat na presyo nito? Kadalasan, karamihan sa mga matataas at mamahaling cosmetics ay ibinibenta sa pamilihan ng daang-daang dolyar. Ngunit kung kumuha ka ng apatan, mas mababa ang presyo nito kaysa sa mamahaling produkto. Pwede mo pang makuha ang Atomy Skincare 6 System sa presyo ng isang normal na produktong cosmetics. Kung makukuha mo ang mga cosmetics na ito, para sa sang-apat o sang-anim na presyo ng isang tatak, para ka lang bumibili ng bargain kung ibibenta itong isahan, hindi ba? Sa Atomy, kinukuha natin itong mga prestigyosong produkto at ibinibenta natin sa presyong malayong mas mababa kaysa sa iba. Alam ko may mga taong nagrereklamo tungkol sa na hindi sila makapaniwalang maibibenta natin ang magandang produkto sa ganyang presyo. Madali niyong maintindihan ito kung titingnan niyo ang istrukturo ng presyo ng mga cosmetics. Sabihin natin may isang produktong cosmetics na nagkakalaga ng $100. Ano sa tingin nyo ang bumubuo sa karamihan ng gastos? At ano ang bumubuo sa pinakamalaking porsyento ng kabuuang presyo? Hindi ang gastos sa mga ginagamit sa material, kundi ang pag-aanunsyo. Binubuo nito ang 30% nito. Kung ang pag-aanunsyo o patalastas ay nasa prime time, ang tataas ito ng 40%. Karamihan sa mga magazine para sa kababaihan ay nababalot ng mga paanunsyong mga cosmetics. Kaya sino ang gumagastos sa lahat katulad ng pag-imprenta ng mga pag-aanunsyo? Ang taong gumagamit ng makeup ang nagbabayad nitong lahat. Meron ding babayaran para sa tindahan. Tama? Anong porsyento ng presyo ang pupunta sa bayad para sa department store o ng offline na shop? Tinatayang nasa pagitan ng 35 hanggang 40% ng presyo. Sa mga department store sa Korea, tinatayang 34% at mas mataas kapag ang tindahan ay nasa unang palapag. Ibig sabihin, nasa 65% hanggang 80% ng gastos. Kaya nasa $80 ng $100 ay hindi gastos sa nasabing cosmetics, kundi ang perang sinasayang mo sa pagbili ng nasabing cosmetic. Mula sa orihinal na $100, may natitira pang $20. Mula sa natitirang $20, anong porsyento sa tingin nyo ang nagagastos sa material? $10? Hindi ganun mahal ang gastos sa material. Diretsang sabi, kung meron kang ilang dolyar ang halagang mga material, ang kalidad ng produkto ay dapat na napakataas. Kaya ito ay magiging mamahaling cosmetics halip na mumurahing mga makeup. Karamihan sa mga produkto ay gumagamit ng mas mababang kalidad. At napakaraming mga cosmetics ang gumagamit ng ilang sentimo lang ang halaga. Kung kaya kahit na ang ipapahid natin sa ating mukha ay ang laman ng botelya, ang katotohanan ay ang halaga ng botelya ay mas mahal kaysa sa makeup. Datapwat ang produktong cosmetics ng Atomy ay mamahalin, ang presyo para sa produkto ay nakalaan para sa masa. Kaya tinatawag natin itong estratehiyang mastige. Ang salitang mastige ay pinagsamang salita. Ginagamit ang salitang mass na ang ibig sabihin ay publiko at ang salitang prestige na nagpapahiwatig sa kalidad ng produkto. Kaya ang mastige ng Atomy ay nagbebenta ng prestigyosong produkto na abot kaya ang presyo.
Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng hindi paggastos ni Kusing sa pag-aanunsyo. At walang bayad sa tindahan, ibig sabihin walang dagdag na gastos. Ang mahalaga ay 70% hanggang 80% ng presyo ay bawas. Dagdag sa palito, sa halip na nagsasayang na pera para sa lalagyan, mas maraming oras ang inilalaan para sa paggawa ng pinakamagandang produkto. At yan ang klase ng produktong ibinibigay natin sa mga mamimili. Kailangan yung gumamit ng maraming makeup. Noon, sinasabing kung wag kang gumamit dahil ang mga ito ay gawa sa kimikal. Ngunit, ang likas na cosmetics ay maramihan ang paggamit. Ngayon, ang presyo ng cosmetics ay sadyang mahal, lalo na sa mga magagandang produkto. Karamihan sa mga asawang lalaki ay hindi alam kung ano o gaano kamahal ito dahil hindi ito binabanggit ng kanilang mga asawa. Magugulat ang mga lalaki sa presyo ng mga produktong ito. Halimbawa, dahil sa maliit ang lalagyan ng eye cream, ito ay nagkakahalaga ng halos daan-daan. Karamihan sa mga babae, tinitipid ito at ililalagay sa gilid ng kanilang mata. Sinasabi ng mga kumpanyang nagbebenta ng mga produktong ito sa mga mamimili na ang balat na nakapalibot sa ating mga mata ay iba sa mga nasa mukha. Hindi ko nakikita ang pagkakaiba dahil pare-pareho ang mga balat. Saan man galing ang tao, pareho ang balat natin. Dahil lahat ng mga gumagamit ng mamahaling cosmetics na galing Europa ay sumasang-ayon na maganda. Maaaring magkakaiba tayo ng pangangailangan, ngunit ang epekto ay pareho. Paano nagkaiba ang balat sa palibot ng ating mata sa aking mga pisngi? Walang pagkakaiba, kaya ang eye cream sa Atomy ay binibenta sa mas malaking lalagyan para magamit mo ang produktong ito sa buong mukha mo, leeg at pati na rin sa iyong mga kamay. Sa totoo lang, ang iyong leeg ang nagpapakita ng iyong edad. Ano't anuman, mas maiging sapat na dami ang magagamit. Dahil ang produktong cosmetics ay hindi lang naglalaman ng mga sangkap na nagbibigay bisa upang masipsip at umepekto, kundi may mga sangkap din na nagpapanatili at nagbibigay ng proteksyon sa iyong balat. Kung kaya kapag naghihilamos ka sa gabi, mas maiging gumamit ng mga produkto upang hindi natutuyo ang iyong balat. Ngunit dahil sa kaunti lang ang ginagamit ng mga tao na cosmetics, hindi sapat na dami ang naging kalakaran. Sa Atomy, pwede kang gumamit ng marami na walang pag-aalala dahil sa mura ito. Kahit na ang magagandang cosmetics na ito ay binibenta sa mababang presyo, kapag tinitingnan lamang ay mahirap sabihin kung ang produktong ito ay maganda o hindi. Sa tapat na pag-uusapan natin ang tungkol sa toothpaste, dahil karamihan sa inyo ay alam ang karaniwang presyo. Ang produktong ito ay pampaganang toothpaste na may laman na propolis at kadalasang ang toothpaste na katulad nito ay binibenta sa mga butika sa presyong nasa 10 hanggang $20. Ngunit kung binili mo ito bilang isang eksklusibong distributor, ang presyo ng isa sa nasa apatan ay makatwiran. May mga kaparehong produkto na pareho ang presyo. Ngunit ito ay nasa 7 hanggang higit sa 100 gramo ang nangangahulugang kalahati lamang sa laki nito. Kaya kung ikukumpara natin sa discount store, marahil kalahati ang presyo ng toothpaste at ito rin ay maganda at gumaganang produkto. Narinig ko na ang maraming taong gumagamit ng produktong ito. Ang nagsasabi na ang nagtanggal ng sakit sa kanilang mga gilagid pagkatapos gumamit ng Atomy toothpaste. Dahil sa nagtataglay ito ng propolis na likas na antibiotic. Ginagamit ng mga pukyutang itong propolis sa kanilang bahay anilan upang matanggal ang mga mikrobyong nagdudulot ng sakit. Kahit na mayroon tayong problema sa bakterya sa ating bunganga, hindi madali ang paggamit ng antibiotic dahil sa ang propolis ay natural na antibiotic at ito ay nakakain, na idadagdag ito upang labanan ang mga bakteryang ito. Ang naidadagdag na propolis ay hindi basta-basta isang sangkap, kundi ito ay ginagawa gamit ang teknolohiya ng Kyrie upang ito ay matunaw sa tubig. Ang propolis ay likas na naiipon sapagkat at mahirap itong gamitin dahil hindi ito madaling matunaw. Kaya ginawa ng Kyrie ang teknolohiya upang ang propolis ay matutunaw sa tubig at idinagdag ito sa espesyal na toothpaste na ito. Sa Atomy, ibinibenta natin ito upang kamanghamanghang toothpaste na ito sa presyong mas mababa kaysa sa discount store. Hindi nyo ba niisip na ito ay isang magandang gamitin na produkto?
Natagpuan ko ang sipilyo ng Atomy sa pamamagitan ng pagbili at sa pagsubok sa dose-dose ng sipilyo mula sa mga discount store. Kung pupunta kayo sa mga discount store, makikita nyo ang kapareho nitong sipilyo. Sabihin natin, ibinibenta ito sa discount store ng $2. Alam nyo na ang mga discount stores ay nag-aalok ng 2+1. Ibig sabihin, gagastos ka ng isa at 8 sentimo. Ngunit, mas mababa ang benta ng Atomy. Datapwat, nagsimula tayo bilang isang network marketing na kumpanya, hindi natin iniisip na kakumpetensya natin ang ibang mga multi-level marketing na kumpanya. Dahil walang katuturan ang pakikipagkumpetensya sa kanila. Bagkus, gusto nating talunin ang mga ibang distributor. Gusto nating magbenta ng mas magandang produkto sa mababang presyo kumpara sa mga discount store, TV home shopping networks at internet shopping malls. Sa simula pa lang, gusto nating ang ating produkto ay mataas ang kalidad at mababang presyo kapag nakikipagkumpetensya sa normal na distributor. Ito ang ating estratehiya noon tayo nagsisimula. Kung kaya, hanggat hindi maganda ang kalidad ng ating produkto, hindi natin ibibenta. At saka hindi tayo hahawak ng mas mataas na kalidad na produkto kung hindi natin ibibenta sa pinakamababang presyo. Ang konseptong ito ay kilala bilang ganap na kalidad at ganap na presyo. Ganap na kalidad kung walang gaganda pa gamit ang kasalukuyang teknolohiya at ang ganap na presyo ay pagbenta ng produktong ito sa halagang walang makakatapat. At sa kabilang dako, ang kaukulang presyo at pagkahalintulad sa pagitan ng ibang presyo. Gusto kong linawin na ang Atomy ay hindi tungkol sa kaukulang presyo dahil sa atin ay ganap na presyo. Ginagamit natin ang salitang ganap upang ipahiwatig na walang gaganda pa o bababa pa sa larangan ng kalidad at presyo sa Atomy. Para sa produktong ito, ang aktibong sangkap ay kinatas. Ginawang malinaw at inirekomenda sa mataas na ani dahil sa patent ng teknolohiya ng Kyrie na di naglaon ay ipinasa sa kumpanya na tinatawag na Colmar B&H SBT. Ang kumpanya na may eksklusibong karapatan sa pagbibenta ay Atomy at ito ay habang buhay na eksklusibo. Kaya ang kontrata ay hindi lang para sa 1 o 5 taon. Pareho rin ito sa Hemuhim. Kahit na ito ay ginawa ng Kyrie, ang Atomy ay may panghabang buhay na eksklusibo sa pagbenta ng produkto. Kung kaya, ang Atomy ay may napakahusay na kalidad na produkto. May ganap na kalidad na walang makakatapat at ito ay binibenta sa ganap na presyo na wala nang bababa pa. Ang negosyong Atomy ay nagbibigay sa mga ordinaryong tao ng pagkakataong magtagumpay. Hindi humihingi sa iyo ang kumpanya ng kahit na ano. Hindi natin tinitignan kung ano man ang natapos mo. Ayos lang kahit hindi ka nagsikap sa pag-aaral. Bakit? Kailangan mong mag-aral ng mabuti sa ibang kumpanya ng MLM dahil gumagawa sila ng maraming pagsasanay at pag-aaral. Ngunit hindi mo kailangan gawin iyan sa Atomy. Huwag kang mag-aral. Hindi mo kailangan gumawa ng mga materyales, hindi mo rin kailangang mag-aral. Ang dahilan kung bakit kailangan mo mag-aral sa ibang kumpanya ng network marketing ay dahil sa katotohanan kailangan nilang ipaliwanag kung bakit ang toothpaste ay napakamahal. Yan ang pagsasanay na kailangan nilang gawin. At kung ibenta mo ito sa ganap na presyo, kailangan mo ba ang karagdagang pagsasanay at edukasyon? Hindi na kailangan, hindi ba? Kung sasabihin mong napakagandang produkto na ginagamit ng iba, subukan ng mga tao at gagamitin ito. Ngayon, kung sasabihin kang ibibenta ito ng $8 hanggang $10, kailangan mong magkaroon ng sapat na gamit upang ipaliwanag kung bakit ang produkto ay binibenta sa ganung presyo. At isa pa, dapat ito ay isang bagay na hindi pa naririnig ng iba. Kaya gagawin ng mga tao ang lahat ng kanilang makakaya upang ipaliwanag ito at ang taong nakikinig ay susubukang intindihin habang iniisip na dahil sa hindi ko kayang ipaliwanag katulad ng taong ito, hindi ko kayang gawin ang negosyo at susuko na lang. Kaya hindi magana ang maiging pagpapaliwanag. Sa halip, kailangan mong basta ipaliwanag sa anumang paraan na kaya mo. Pwede mong sabihin ng bagay katulad ng
Ginamit ko at maganda, kailangan subukan mo ito. Kapag nasubukan nilang produkto, sila na mismo ang magkakaalam at mag-iisip ito ay magandang produkto. Ang taong iyon ay magkakaroon ng kumpiyansa sa sabihin sa ibang tao dahil alam nila na hindi nila kailangang ipaliwanag ng detalyado. Sabihin din ng taong iyon na, dapat subukan nyo. Malalaman nyo kung gaano kaganda pagkatapos yung gamitin. Kaya hindi nyo kailangang mag-aral. Hindi nyo ginagawa ang negosyong Atomy sa pamamagitan ng pag-aaral. Posible bang magtagumpay sa negosyong Atomy kapag hindi ka nag-aaral? Siyempre, ang mga kasalukuyang Royal Master ay bahagi ng mga hindi nag-aral ng mabuti na grupo. Ano't anuman, upang makatulong sa inyong negosyo, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang maliit na sekreto. Gaano man kaganda ang iyong pagpapaliwanag, ang desisyon ay nasa tao. At napagtanto kong ito ay ang batas ng kaisipan. Muli, sinong nagpapasya kung gawin ito o hindi? Nasa tao yun. Kung gayon, sinong nagpapasyang sabihin sa iba o hindi? Nasa inyo. Dahil kayo lang ang may hawak ng kung ano ang dapat nyong gawin. Sasabihin natin nag-alala ka kung buong gawi o bago pa makipag-usap sa iba. Kailangan mong palakasin ang loob mo, ang magtiwalang isang tao ang gagawa nito. Ngunit hanggat hindi mo sinasabi sa kaibigang ito, walang katuturan ang iyong pagpabunyagi. Kaya ano ang dapat mong gawin? Huwag kang mag-alala. Bagkus, basta sabihin mo lang sa mga tao paano kung hindi mo alam ang sasabihin. Kung hindi mo alam, pag-usapan nyo kang kahit na ano. Pwede mong sabihin ng ganito. Narinig mo na ba ang Atomy? Meron silang magandang cosmetics na mababa ang presyo. Kakasimulak pa lang, naisip kong dapat ikaw din. Kung hindi, subukan natin dahil maganda at mababa ang presyo. Pagkatapos mong sabihin ito sa kanila, sino ang magpapasya kung bibili o hindi? Sila. Sabihin mo sa kanilang gawin ito. Sa pagsasabing may nakita kong kumikita ng $50,000 kada buwan at nakita din ako ng ganito, kikita tayo pareho ng $50,000 kada buwan. Gagawa man sila o hindi ng isang bagay na kumikita ng $50,000 kada buwan. Sinong mag-aalala? Sila ang maghihirap nito. Dahil sa hindi ka nag-aalala, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Kapag nagkasalubong ka ng isang tao, ganun din. Kikita tayo ng $50,000 kada buwan sa pamamagitan ng paggawa ng Atomy. Narinig ko na ang pagbabago ng panahon, kaya kailangan din nating magbago. Ito ay magandang produkto at mababa ang presyo. Subukan mo, gawin natin ang negosyong ito. Mababagabag ba ang mga taong ito kung ano ang kanilang magiging pasya? Siyempre, paano naman ikaw? Matutulog ka na lang habang sila ay nag-aalala. Magigising ka kinabukasan at ulitin mo lang ang proseso. Minsan, napagtanto ko itong batas ng kaisipan. Nakita ko ang daan patungo sa pagiging ahente. Hindi ako nag-alala pagkatapos nun dahil para akong isang dalubhasa. Sa halip, nakipag-usap lamang ako sa mga tao. Kapag nakikipag-usap ka sa iba, huwag mong subukang maging magaling. Basta magsalita ka lang sa anumang paraan. Dahil pasasaan din at gagaling ka. Ang dahilan kung bakit hindi ka magaling magsalita ay hindi ka masyadong nagsasalita. Sa larangan ng pagtatanong, marahil tatanungin ka ng mga tao. Hindi mo sila masasagot hanggat sila ay nagtatanong pagkatapos mo magsalita. Kahit na hindi mo masagot ang kanilang mga tanong, huwag kang malungkot o mag-alala. Pwede mong sabihin, kakasimula ko lang kaya wala akong masyadong alam. Nababahala ba kayo? Bakit hindi na lang kayo sumama sa akin at kayo na mismo ang makakakita? Pwede kang mag-imbita ng mga tao sa ganitong paraan. Sa totoo lang, sa negosyong Atomy, gagaling ka. At mas magiging matagumpay kapag hindi ka masyadong nag-aaral. May mga taong sumusubok magpaliwanag sa mga bagay pagkatapos pumunta sa seminar. Ang taong ito ang kadalasang magaling sa pag-aaral. Malamang isinusulat nila ang lahat upang maigang kanilang pagpapaliwanag. Ngunit ang mga taong ganito ang hindi magaling sa negosyo. Huwag niyong subukang ipaliwanag ito sa iba. Sa halip sabihin niyong sumama ka na lang para ikaw na mismo ang magpaliwanag. Marahil ang iba ay magtatanong, ano ang pinag-uusapan nila? Pwede kang sumagot ng, sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang mga matalinong bagay na sinasabi nila. Dugtungan mo ito ng, pwede bang sumama ka para ikaw ang magpapaliwanag sa akin? At imbitahan mo sila sa seminar. Nagiging mas madali dahil lahat ay ipapaliwanag para sa iyo.
Kapag binubuo mo ang iyong organisasyon ng mamimili, huwag mong habulin ang mga tao para makagawa ng grupo bagkus pagtunan mo ang paghahanap ng mamimili. Pwede kang gumawa ng mga mamimili sa pagsabi sa kanilang, maganda ito, mababa ang presyo, subukan nyo. At kung gusto mong gumawa ng iyong organisasyon, kailangan mong maging leader at magkaroon ng malaking negosyo. Kailangan mong magdala ng tao sa seminar. Kailangan mong imbitahan sila doon. Kahit na hindi mo kayang ipaliwanag ang mga bagay, pupunta sila kahit walang paliwanag at bigla na lang nilang magugustuhan ng negosyo. Kapag nangyari ito, ang mga taong ito ay pupunta sa iba at iimbitahan din nila dito. Kapag nagpatuloy ang mga ganito, lalago ang iyong grupo at gaganda din ang takbo ng iyong negosyo. Ang mga taong hindi magtagumpay sa negosyong ito ay ang mga matatalino na nag-aaral at sinusubok magpaliwanag sa iba. Sasabihin natin, naiintindihan ng taong nakinig. Kung susubukan ng taong ngayon ay naipaliwanag ito, ang impormasyon ay nababawasan habang humahaba. Darating sa puntong naging hindi na malinaw kaya hindi na lumalago ang grupo. Kung kaya, kailangan yung imbitahan sila dito. Ang kailangan mong gawin ay maghanap ng mamimili sa pamamagitan nito. Subukan nyo ang produktong ito, maganda at mura. Kung nararamdaman mong gusto mong mag-sponsor ng partner, ang kailangan mo lang gawin ay dalhin sila dito sa seminar. Hindi rin pahirapan ng Atomy ang kahit sino. Dahil nagbibenta tayo ng mataas ang kalidad na pangunahing pangangailangan at mura. Ngayon, basta't hindi mo sobrahan ang pagbili ng mga produkto, bibilihin mo lang kung ano ang kailangan mo at paalalahanan ang tao sa paligid mo na ganoon din ang gawin, gagaling ka sa negosyong Atomy. Dala ko ang pag-asang lahat kayo ay magiging matagumpay kasama ang Atomy. Dito tayo nagtatapos. Maraming salamat.